Masama ang pakiramdam ni Teresa nang magising kinabukasan. Napahawak siya sa ulo dahil nang magtangka siyang bumangon. Pakiwari niya isasabog ang ulo niya sa sobrang sakit. Muli siyang umupo sa gilid ng kama. Sapo pa rin ang ulong pakiramdam niya'y ubod ng bigat na tila ba sa malinyang pagkilos ay mahihiklat at hihiwalay sa katawan niya. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang madatna ni Victor. Nag-aalala nitong isinigaw ang pangalan niya at saka nagmamadaling lumapit. Ibinaba na lang ang tray ng pagkain na dala sa isang panig ng higaan. Hinawakan din ang ulo niya at marahang hinaplos. Paulit-ulit nitong itinatanong kung saan masakit habang minamasahe ang bahaging hawakan niya. Nasilip niya ang mukha nito. Takot at pag-aalala ang nasa anyo. Maging ang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi malaman kung paano hahagurin ang ulo niya na waring sa paraang iyon ay maiibsan ang pananakit. Naramdaman niya ang biglang pagkabog ng dibdib. Bumilis ang pintig ng pusong naroon sa loob. Sinaway ng isip ang kanyang puso. Sinasabihang ito ay dapat kamuhian. Ipinapaalala ang pagdurusa at lahat ng pasakit na ibinigay nito sa kanya. Ngunit hindi nagpadaig ang puso niya. Ipinaalala naman ang mga ginawa nito upang siya ay mapasaya. Ang pagpapadama ng pagmamahal sa paraang nalalaman. Ipinaalala rin na ito ang unang lalaking umangkin sa kanya. Sinasabing siya ang nagtulak dito upang makagawa ng pagkakamali, na siya ang dahilan kung bakit ito bumangon sa pagkakahimlay, na ang tanging kasalanan nito ay inibig siya. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Dahil sa mga naisip ay lalo lang nadagdagan ang pananakit ng kanyang ulo. Sinikap niyang baliwalain ang presensya nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa walang tigil nitong paghaplos sa ulo niya, kaya unti-unting nabawasan ang pananakit. Nakakaramdam siya ng panunubig, kaya muli niyang tinangkang bumangon. Nawala naman ng lakas ang mga tuhod niya. Mabuti na lang, maagap nitong nasalo ang katawan niya at inalalayan siyang makaupo. Hindi na siya nahiyang sabihin naiihi siya. Mas nakakahiya kung sa higaan siya aabutan. Inalalayan siya nitong makapaglakad. Dahan-dahan nilang narating ang banyo. Nakaalalay pa rin ito hanggang sa makaihi siya. Hindi siya makadilat. Hindi sa dahilang naliliyo siya, kundi dahil nahihiya siya. Bagaman nakita na nito ang lahat-lahat sa kanya, nanliliit pa rin siya kahit pa nga tila bale wala naman dito ang itsura niya. Wala siyang nararamdamang natatawa ito o may mali siya. Ang nararamdaman niya ay seryoso ito sa pag-alalay sa kanya. Iniingatan siya upang hindi matumba. Matapos niyang maiayos ang sarili, inalalayan uli siya pabalik sa higaan. Napadaing uli siya nang sumigid na naman sa ulo ang matinding kirot. Naghalo-halo na ang kanyang pawis, luha at sipon. Nataranta na naman si Victor. Iniangat siya at paupong isinandal sa ulunan ng kama. Hindi na naman ito malaman kung saang bahagi ng ulo niya hihimas ang mga kamay. Hindi magkamayaw kung ano ang uunahin. Punasan ang pawis niya o himasin ang ulo niya. Hindi man aminin, itanggi man ang isang bahagi ng isip. Nasisiyahan ang kanyang damdamin. Sinaway niya ang sarili. Hindi naaayon sa sitwasyon ang nararamdaman niya. Naramdaman niya ng sandali itong matigilan. Ang kamay na humihimas sa ulo niya
ay hindi na gumagalaw. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito na sinundan ng pagtatagis ng mga ngipin. Nang dampian ng panyo ang kanyang ilong. Dumilat siya. Nakita niya ang kaseryosuhan sa anyo nito, ang takot, ang pag-aalala, habang nakatingin sa panyong puro dugo. Mabilis siyang napahawak sa sariling ilong. Napanganga siya nang makitang puro dugo ang mga daliri niya. Hindi pawis o sipon ang dumadaloy mula sa kanyang ilong, kung hindi dugo. Naisip niyang iyon marahil ang epekto ng paglaban ng isip niya sa mahika nito. Wala pa ring kibo si Victor. Hindi man nagsasalita ay nababasa niya sa anyo nito at ikinikilos na sarili nito ang sinisisi, kaya siya nagkaganon. Noon niya lang din nakita ang matinding takot sa mga mata nito. Pabalik-balik ito sa banyo, paulit-ulit sa pagpapahid ng basang labakara sa kanyang ilong at buong mukha. Sinasaway niya sana ngunit hindi naman siya sinusunod. Napanatag lang ito nang huminto ang pag-agos ng dugo sa ilong niya. Ilang sandali pa, buong ingat siyang inalalayan sa paghiga. Nagpatuloy ito sa paghaplos sa ulo niya. Sinusuklay ng mga daliri ang buhok niya. Nakakaramdam siya ng ginhawa sa ginagawa nito. Hanggang sa unti-unting namigat ang talukap ng kanyang mga mata. Maging ang paghingi ng tawad ay hindi ko na kayang sambitin dahil sa mga pasakit na naranasan mo mula sa akin. Magpahinga ka, Teresa. Kumain ka at magpahinga upang manumbalik ang iyong lakas. Kapag natiyak kong malakas ka na, palalayain na kita. Ang papalayo niyang diwa ay mabilis na nagbalik. Mahina lang ang pagkakasabi ni Victor, ang pagsasalita na tila ba kausap lang ang sarili. Ngunit nagmistulang batingaw ang tinig nito, nadagling pumukaw sa kanyang pandinig. Tila umeeko pa, nagpapaulit-ulit. Tama ba ang narinig niya? Hindi kaya nagdedeliryo lang siya, kaya kung ano-ano ang nakikita, ang napapansin at narinig. Siya, palalayain na ni Victor. Bahagya pa siyang naigtad ng maramdamang tumama ang munting tubig sa gilid ng kanyang pisngi. Umiiyak ba si Victor? Luha ba nito ang pumatak sa kanyang muka? Hindi na rin naikaila sa pandinig niya ang marahan nitong pagsinghot at mahinang buntong hininga. Nalito siya. Hindi alam kung ano ang tamang reaksyon sa mga sinabi nito sa nangyayari dito. Bakit iba ang nangingibabaw sa damdamin niya? Natanong niya ang sarili. Hindi ba't ang dapat ay matuwa siya dahil makakalaya na siya? Makakaalis na siya sa kastilyo. Makakawala na sa piling nito, gaya ng inaasam niya magmula pa noon. Ngunit bakit tila nabalot ng lungkot ang damdamin niya? Tila may munting tinig na nagsasabing hindi niya ito magagawang iwan. O mas tamang sabihin, ayaw niya itong iwan. Bakit hindi pa man ay nararamdaman niyang hinahanap na niya ito? Bakit tila pinananabikan na niya? Bakit tila mas gusto niyang nasa tabi lang nito, gaya ng mga sandaling yon? Bakit mas iniinda niya ang sakit na nararamdaman sa sinabi nito kaysa sa sakit ng kanyang ulo? Bakit nasasaktan siya hanggang sa hindi na niya namalayang pumapatak na ang kanyang luha?
Muling nagahol si Victor nang makitang umiiyak siya. Hindi na naman malaman kung paano hahaplusin ang ulo niya. Natigilan ito nang makitang nakatingin siya. Ipapaling sana nito ang mukha upang itago ang mga matang nagtutubig. Ngunit agad niya itong pinigil. Hindi na niya nasaway ang sarili. Hindi na nagawang suwayin ang inuutos ng damdamin. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. At nang sambitin nito ang pangalan niya, nagmistula iyong matamis na musika sa pandinig niya. Napako ang mga mata nila sa isa't isa. Walang umiimik. Mistulang estatwa. Nakatitig lang at masuyong hinahagod ng tingin ang mukha ng isa't isa. Hindi ito makapagsalita, ngunit masasalamin sa berdeng mga mata ang kasiyahan. Gusto niya itong yakapin. Sabihing wag siyang hayaang umalis, ngunit hindi rin siya makapagsalita. Mga puso na lang nila ang hinayaang mag-usap. Samantala, sa isang bahagi ng kakahuyan, nakatayo si Lilith sa harap ng maumbok at maputik na lupa. Bumangon ka, Antonio. Bangon. Bangon. Nagsimulang yumanig ang lupa. Tumawa si Lilith ng malakas habang pinanonood ang pagbibitak-bitak. Ilang sandali pa, unti-unti nang lumilitaw ang putikang kamay ng tinatawag. Ganyan nga, Antonio. Bumangon ka at maghiganti sa babaeng pumatay sa iyo. Panunulsol pa nito. Nagmistulang tubig na bumubulwak ang lupang kinababauna ng bangkay ng binata. Hanggang sa tuluyan na itong iniluwa. Tusong ngiti ang gumuhit sa sulok ng bibig ni Lilith na sinundan ng nakapangingilabot na halakhak. Ngayong nabuhay si Antonio ng mahika ng dilim, makapantay na kaya nito ang kapangyarihan ni Victor? Anong uri ng paghihiganti ang gagawin nito kay Teresa? Saan hahantong ang tagpong ito? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang syempre ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!